Ang Communist Party of the Philippines o CPP ay siyang namumuno sa Pambansa Demokratikong Rebolusyon na may dalawang anyo ng pakikibaka. Pangunahin ay ang armadong pakikibaka at pangalawa ay ang parlamentaryong pakikibaka. Ito'y higit na maililinaw kung makikita natin ang kanilang operational at organizational structure. Ang CPP ay mayroong tinatawag na National Congress na kung saan ito yung highest decision-making body ng CPP. At mayroong itong Komite Sentral na kung saan sa loob ng Komite Sentral naririyan yung Political Bureau at pagkatapos sa loob ng Political Bureau ay naririyan ang Executive Committee o Komiting Tagapagpaganap. Ang Komite Sentral ay mayroong 4 na mayor na National Staff Organs. Ito ay kinabibilangan ng National Peasant Commission, National United Front Commission, International Department, at National Organization Department. Ang National Peasant Commission ay siyang namumuno ng mga magsasaka, indigenous peoples, fisher folks, at mga manggagawa sa agrikultura. Kaya kung titingnan natin sa mga magsasaka, naririyan yung KMP, sa indigenous peoples, nandyan yung katribo, sa hanay ng fisher folks ay pamalakaya, at sa hanay naman ng mga manggagawa sa agrikultura ay ang Union ng mga manggagawa sa agrikultura o UMA. Sa National Organization Department naman, ito'y namumuno sa 3 pang bureaus. Naririyan ang National Youth and Student Bureau, na ito yung nangangasiwa, namumuno sa kabataang estudyante, kung kaya't mayroong LFS, mayroong CEGP, mayroong NUSP, mayroong Anak Bayan, at mayroong Kabataan Party List. Ang National Organization Department din ang namumuno sa National Women's Bureau, kung kaya't mayroong Gabriela at mayroong Gabriela Women's Party. NOD din ang namumuno sa National Trade Union Commission, kung kaya't mayroong KMU at mayroong kadamay. Kaya yung mga nangyayaring okupasyon ng mga bahay na ginawa ng kadamay sa Pandibulacan, tiyak, mayroon pong order yan mula sa NOD sa pamamagitan ng National Trade Union Commission. Kaya yung proyektong okupasyon ay trabaho ng partido yan at ginagamit na makinarya ang kadamay. Ngayon, sa usapin ng alyansa, ang sumisentrong staff na organo ng Community Central ay ang National United Front Commission. Ito ay sumisentro sa gawain ng ACT Teachers, NUPL, National Union of People's Lawyers, at ganoon din mula sa hanay ng sektor ng relihiyon. Kaya naririyan yung Promotion of Church People's Response. NUFC din ang sumisentro sa Makabayan Bloc, kasi ang Makabayan Bloc ay isang alyansa ng iba't ibang mga party lists. Ito rin ang sumisentro sa bagong alyansang Makabayan at sa iba pang mga alyansang ginagawa nila. Estratehikong alyansa man ito o kaya'y taktikal na pakikipag-alyansa. Kaya kung titingnan natin, ang operational at organizational structure ng CPP, napaka-purposive nito, napaka-strategic, napaka-systematic, at napaka-well-organized. Tagos ito mula nasyonal hanggang local na level, at tagos ito sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mapublikong sektor man ito o kaya pribadong sektor. Bilang isang dating membro at kadre ng Communist Party of the Philippines na umabot hanggang Antas, Rion, mapapatunayan ko na yung iba't ibang party lists sa ilalim ng Makabayan Bloc, gaya ng Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party at Kabataan Party, ay mga organisasyong pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. At ang mga representatives nito na nasa loob ng Kongreso ngayon ay totoong mga membro at kadre ng partido tulad ni Sara Ilago, Castro, Gaite, Kulyamat, Brosas, at Sarate. Kasama ko si Congressman Attorney Sarate noong naganap ang malaking National Democratic Front Peace Consultation Forum
dito sa Davao, sa Minsing Hotel, Davao City. Kasama ko siya noon. At kasama ko siya sa Marahatag, Surigao del Sur nang naganap ang malaking anibersaryo ng Communist Party of the Philippines doon. Na pagpasok namin doon, hinarang kami ng mga Armed Forces of the Philippines. At siya pa ang aming negotiating panel sa pagpasok namin doon sa base ng mga NPA doon. At si Congressman Atty. Kaloy Zarate, kasama ako doon sa Pakibato nang naganap ang malaking anibersaryo ng Communist Party of the Philippines noong December 26, 2015. At kasama ko rin si Atty. Zarate, Kaloy Zarate, sa Balite, Macpet, North Cotabato noong i-release ang 4 na BJNP personnel ng nabihag ng mga New People's Army doon bilang prisoners of war. At kasama ko sa ibang mga forum si Congressman Zarate, mga peace forum. At patunayan ko na ang Makabayan Bloc Representative gaya ni Congressman Atty. Kaloy Zarate ay isang Partido Komunista sa Pilipinas. Dahil hindi ka maging representative, party list representative, kung hindi ka party member. Dahil isang requisitos na maging representative ka ay kailangan member ka ng Communist Party of the Philippines. Congressman Zarate, hindi ka na magsinungaling kasi maraming nakakaalam na ikaw ay membro ng Partido Komunista sa Pilipinas. Narekruto ako ng NPA galing sa hanay ng IP ng Zamboanga del Norte. Narekruto ako ni Afresia Alvarez, aka Bambam, ang sekretary ng Western Mindanao Regional Party Committee. Isa ho ako sa mga estudyante na pinadala ni Bambam sa Davao upang mag-aral under sa scholarship program ng MISFI o Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated. Nag-enroll ho ako sa kursong Bachelor of Elementary Education sa Liceo de Davao, Tagum City, Davao del Norte. Sa Community Technical College ho ako nagstay dahil andun ho yung dorm namin. Sa Community Technical College of Southeastern Mindanao na rin ho ako namulat sa iduluhiyang pang-NPA. Doon na rin ho ako naging membro ng mga underground organization ng CPP-NPA gaya ng Kagoma o Katipunan ng Gurong Makabayan. Sa CTCSM na rin ho ako naging ganap na kasapi ng Kilusan. March 2019, umuwi ho ako galing ng Davao papunta ng Zamboanga del Norte. April 2019, pinatawag ho ako ni Afresia Alvarez aka Bambam sa Red Area upang pag-usapan ang 2019 election. Napagdesisyonan doon na ako yung magiging provincial coordinator ng Makabayan Bloc sa Zamboanga del Norte. Hindi ko ho gawa-gawa ang kwento ko ito dahil mayroon ho akong patunay, mayroon ho akong hawak na dokumento na pirmado ho ni Atty. Nery Colmenares na ako yung itinalaga nila bilang provincial coordinator ng Makabayan Bloc sa Zamboanga del Norte. Ako si Sai, member ng Kadamay na nagmula sa Santa Maria, Bulacan. Lumusob kami sa Pandi, Bulacan upang mangagaw ng bahay ayon sa kumpas ng partido. Bilang kalihim ng partido, ang gawain po ng kalihim ng partido ng seksyon ay magrekluta ng marami. Lumulubog po kami sa urban area, sa urban core. Doon po, nagbubuo kami ng kababaihan, kabataan, at manggagawa. Kaya malinaw na malinaw po na ang Gabriela, ang party list na Gabriela, ang may kumpas nito talaga ay CPP-NPA. Hindi po pwede nilang itanggihan kasi kami mismo na nagbuo dyan
na kumpas ng CPP-NPA bilang kalihim ng seksyon. Iyon po ang ibinaba sa akin at ipinatupad ko po ito. Kaya ang Gabriela po, malinaw na ang party list na yan, ang may kumpas at ang buo nito ay CPP-NPA talaga. Ang Alliance of Concerned Teachers Party List o ACT ay binuo ng Partido Komunista ng Pilipinas para maging legal na tabing sa mga organisasyon ng mga guro at alyansa nito na magsisilbing pinakamadaling paraan para rin makapag-organisa, makapagpropaganda at makapaghikayat ng mga guro na susuporta sa armadong pakikibaka at magiging kasapi ng CPP. Sa aking sariling karanasan, naranasan kong ang aming sekretary sa aming komite ng partido nung ako ay nandito pa, nasa Manila pa, ay galing sa UP Diliman na isang profesor at isa ring miyembro ng ACT Teachers. Nung ako naman na ay kumilos sa Cagayan Valley, naranasan ko ring maibody sa organisador ng ACT sa Cagayan Valley na isa ring kakolektibo ko sa revolusyonaryong kilusan ng kabataang estudyante at pinapasok namin yung mga eskwelahan, paaralang, mga elementarya para mag-organisa ng ACT. Pero sa likuran nun, nag-oorganisa kami ng ACT Teachers at matapos namin silang organisahin at bigyan ng mga pag-aaral gaya ng maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino, ay inoorganisa na namin sila sa underground mass organization nito na Kaguma o Katipunan ng Gurong Makabayan na direktang sumusuporta sa armadong pakikibaka na di maglalaoy, direkta ring magiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kami, na mga kasapi ng partido, ay inoorganisa namin sila para sa malawakang pagpapalaganap ng programa, prinsipyo at patakaran ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nung ako naman na ay direktang armado at NPA na, kumakausap din kami ng mga guro sa mga barangay at matapos namin silang kausapin, ay iorganisahin na namin sila sa Kaguma at matapos nun ay iugnay namin sila sa legal na mga organisasyon sa white area para magkaroon sila ng legal na tabing at hindi ma-question ang kanilang organisasyon. Kaya itong ACT, ACT Teachers Party List, ay nag-oorganisa, nagmumulat sila para ang mamamayan ay lumahok sa armadong pakikibaka na direktang dinedirektahan din at minamanduhan ng CPP, NPA, NDF. Ang aking mga ipapahayag ay patotoo sa ugnayan ng Kabataan Party List at ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines. Ang aking mga karanasan at kaalaman sa organisasyon at sa kilusan ang siyang ebidensya na siyang magbibigay linaw sa ugnayan ng mga legal front organizations with the underground movement sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines. Ako bilang dating leader ng Anak Bayan, leader ng League of Filipino Students at leader ng Kabataan Party List, kami noon ang nag-organize sa mga kabataan na sumapi sa aming mga legal organizations at kalaunan, kami mismo ang pipili sa hanay ng aming kasapian kung sino ang pwedeng sumapi sa underground organization ng Kabataang Makabayan kung saan kami ay nangihikayat ng mga kabataan at mga estudyante na sumapi sa New People's Army. At hanggang noon nga ay naging membro ako ng New People's Army sa Southern Mindanao Region. Ako ay naging secretary ng isang guerrilla front sa Guerrilla Front 20 ng SMR. Kami mismo ang direktang nag-oorganisa ng mga kabataan at mga magsasaka sa mga legal organizations gaya ng Anak Bayan, Comval Chapter, na kung saan nung nakaraang Senate hearing ay aking ipinresenta ang isang video ng Anak Bayan Comval sa loob mismo ng kampo ng NPA Guerrilla Front 20. At ang picture na kasama ko si Sara Ilago ay patotoo sa cooperation, coordination at collaboration ng Kabataan Party List sa ilalim ni Congresswoman Sara Ilago sa amin bilang mga kadre ng partidong kumikilos sa Cotabato City nung panahon kami ay nagkita at nagpulong at nag-usap noong January 2018. Kasabay din dito ang mga ebidensya, ang mga minutes ng mga meetings na aking nadaluhan ay aking sinumite sa Senate bilang patotoo at mga ebidensya na hindi pwedeng itanggi ng Makabayan Bloc, lalong-lalo na ng Kabataan Party List. Dahil uulitin ko po na ang Kabataan Party List kasama ang kanyang mga organizations gaya ng Anak Bayan, League of Filipino Students, CEGP, NUSP at iba pa. Sila po ay mga front organizations lamang ng Communist Party of the Philippines at recruiter ng mga kabataan para maging kasapi ng NPA. Ako po si Alma Gabin,
nalaman ko po na may Senate hearing hinggil doon sa red tagging. At saka napanood ko yung nilalaman at statement ng magkabilang panig. Kaya na-encourage po ako na gumawa ng reaction paper based doon sa naging karanasan ko sa loob ng CPP, NPA, NDF. Ito po yung pahayag ko po. 4 na pahina po. At lalagdaan ko po ito mamaya. Gusto ko lang po ipaabot na ito ay voluntaryo pong ginawa. Wala pong humingi sa akin na gumawa ng statement doon sa sinasabi ng mga former rebels po. So ito pong statement ay karanasan ko po. At wala pong nagpilit sa akin na gawin ko to. So lalagdaan ko na po ngayon itong statement ko. Maraming salamat po. Mga kababayan, the Communist Party of the Philippines has left a broad trail of blood in the landscape of our land. Ito po ang pahayag sa isang column ni former Ambassador Rigoberto Bobby Tiglao na nagpapahayag ng kanyang mga naging karanasan bilang former cadre in the early 70s ng Communist Party of the Philippines himself. Napakahalaga po ng punto na ito para sa ating mga kababayan at buong sambayan ng Pilipino. For the last 50 years, 50,000 buhay ang nawala dahil sa walang katuturan, walang katapusan, vicious cycle of armed violence na pinapakalat, ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa buong kapuluan natin. Malinaw na ang kanilang layunin ay hindi nagbabago. Sa pamamaraang nagkukunwari na gamit ang legal na mga organisasyon kunwari nila, including ang kanilang party list, at ang kanilang armadong grupo na pinamumunuan ng Partido Komunista, ang NPA, malinaw mga kababayan na ang kanilang layunin ay ibagsak ang ating pamahalaan, isulong ang armadong tunggalian, at dumanak ang dugo sa pamamagitan ng karahasan, aagawin ang kapangyarihan at itayo ang isang sistemang naglalayong palaganapin ng komunismo sa ating bayan. Very clear. Yan ang tinatawag na democratic revolution nila. Simply put, ito po ang sinusundan nila Teddy Casino, Sara Ilago, Carlos Zarate, Nery Colmenares, and the rest of the CPP representatives na pumunta sa kapulungan ng Senado only to bring lies and alibi and to continue the deception and manipulation. Ang kanilang paggamit ng sistemang legal, democratic process, ang pagpasok sa constitutional provisions, and using all means that will appear legal habang nakatago ang kanilang sistema ng recruitment sa underground. Ito po ang napakadelikadong sitwasyon na sa matagal na panahon hindi na ibubunyag. Thank you sa kapulungan ng Senado. Ito'y nakikita ng buong bayan ngayon. Sapagkat ang underground building, ang pagbubuo ng linya ng NPA upang makakuha ng suporta mula sa urban areas, university, colleges, at maraming area pa sa mga sentrong bayan, itong tinatawag na red area, white area, red area interplay. Ang tawag sa prosesong ito ay revolutionary dual tactics. Iniikutan ng batas, binubutas ang batas, ginagamit ang batas upang pahinain ang ating pamahalaan, including ang pag-infiltrate sa ating opisina at mga bureaucratic processes, including Congress. Ang pagpapahayag na ito ng naming mga former cadre at mga former leaders and members ng CPP, NPA, NDF ay 3 basihan. Una po ay lumalaganap ang pagdudugtong ng mga testimonya, preponderance of evidence, testimonial evidences. Buhay na patotoo sa direktang eksperyensya, paglalahad ng karanasan at pagdadala ng aming sariling mga dokumento na nakuha pa namin ng kami kumikilos pa bilang leaders ng CPP, NPA, NDF. And ito po'y bahagi ng aming redemption. Pagtutuwid sa naging kasalanan namin kung bakit kami naglalantad, nagbubunyag at naglalahad. Samantala po, malinaw naman ang naging ginawa ng CPP, NPA, NDF. Ipinadala nila ang kanilang mga representante na nagkukubli at nagmamaskara sa party list. At ano itong ginawa nila dito sa Senado? Una,
Sinabi nila na hindi nila kayang kondinahin ang CPP, NPA, NDF dahil ito daw ay isang grupo na naglulunsad ng rebellion at hindi kriminalidad o terorismo. Mali. Whatever they say, ang pagsusulong ng armado at marahas na pagkilos ng mamamayan at pagpatay ng kapwa Pilipino at pagpapabagsak ng ating democratically established government ay isang krimen. Kung sila ay bahagi ng gobyerno and they were challenged no less than by the chairman of the committee and by the Senate President to condemn itong ginagawang ito, and yet hindi nila ginawa dahil ito ay kanilang pinalakpakan, kanilang sinaluduhan, and they glorify it. Malinaw ang kanilang accountability. At the minimum, ito ay abetting or conspiring to commit rebellion. At the maximum, this is outright categorical treason, pagtataksil. And because of that, napapanahon ang panawagang mag-resign sila. Ito ay panawagan ng buong mamamayang Pilipino na nasasayang ang pondo natin, nawawasak ang ating mga demokratikong proseso at nawawala ang integridad ng Senado at Kongreso kung nandyan sila at pinapabayaan dahil sa kanilang kagagawan sa pagbutas ng mga batas natin. At pangatlo, nangangailangan po na ang kanilang mga ginagawang pagre-recruit na sinasabi nila personal decision ng mga miyembro nila at pinapabayaan nila, ang tawag nito ay respondeat superior. This is command responsibility. Kung aktivista lang daw sila at may nag-NPA mula sa kanilang mga organisasyong itinayo, hindi naman po pwedeng mag-deny sila ng pananagutan. Ang tawag dyan, accountability and responsibility. Yan po ang ipinapanawagan natin sa kanila upang managot sila sa mga magulang at mga nawasak na mga pamilya at nasirang buhay ng mga kabataan. At panghuli po, gusto nating ipalahad sa kanila at sa buong mamamayan, wala pong red tagging na nagaganap sa ating bayan. Red tagging ay invento at kaisipan ng CPP, NPA, NDF at ng mga kasabwat nila, kagaya ni Ginoong Teddy Casino, ni Ginoong Colmenares, ni Ginoong Sarati at ni Binibining Sara Ilago. Very clear, ang ginagawa ngayon ay pagbubunyag. Batay sa karanasan, eksperyensya, dokumento at pagpapatotoo ng mga taong naging bahagi ng ganitong proseso ng ugnayan ng armado at illegal, hindi illegal, above ground and underground na tinatawag nating broad spectrum of operations ng CPP, NPA, NDF. Malinaw na ito ay public awareness and security awareness campaign. At katungkulang moral at legal ito ng gobyerno na dapat gawin at suportahan ng mamamayan. At ang panghuli po, nakikita pa lamang natin ang dalawang aspeto ng programa ng CPP, NPA, NDF. Ang pagbubuo ng iba't ibang antas at iba't ibang anyo at forma ng organisasyong masa, mass organizing. At ang pangalawa, ang iba't ibang modus operandi ng pag-infiltrate sa ating mga burokrasya, sa ating opisina at sa ating mga proseso ng democratic space natin or the party list infiltration. Ang nakakabahala po, nananawagan kami sa buong mamamayan, sa Senado, sa Kongreso, bigyang pansin ang susunod na pag-iimbestiga sa malawakang pagpapalaganap ng kaisipang ito at taktika na ito sa tinatawag na international solidarity work ng CPP, NPA, NDF, kung saan malaganap ang kanilang propaganda operations, funding and financing at ang kanilang ginagawang infiltration ng iba't ibang international bodies, including po ang pagbubuo ng alliance operations against the interests of the Philippine government and the Philippine state.